Nilipat at tinanim ko na sa lupa yung kalamansi. At nag-harvest ho si kuya ng kanyang patola. Naggahok din ako ng aking sili at saka inabonohan ko na rin. Nagluto din ho ako ng amin pananghalian, ginisang sitaw na meron hong hipon. Hi mga katrops, magandang buhay! Tara, samahan niyo ho ako ulit sa akin buhay probinsya. Ngayong araw ay samahan niyo ho ako ulit sa akin mga pananim. Pagkagising ko, ako'y nagkape muna. Tapos nagdiretso na rin ho ako mamandaw para hindi abutin ng mainit na araw. Kadalasan ng ulan ng mga nakaraang araw, ayan, ay muntik nang lumubog yung aking bangka. Buti na lang ay hindi, kundi mahirapan akong limasin iyan gawa ng diyan sa babang iyan ay madaming bubog. Diyan ho sa daan namin sa lawa ay isang bangka lang ho yung kasya. Kaya pag may nakasalubong ka ay tatabi ka para mapadaan siya tapos mamaya-maya ay ikaw na. Yan pala si Ka Edgar, yan titignan ho natin yung kanyang huli. Tilapia, gurame ay ayos na, pang ulam na ho yan para sa tanghalian. Ako naman, ayan ay nag-umpisa na mamandaw ng akin mga boborat. Pag angat ko niyan, meron lamang isang tilapia at iyan na ho yung aking huli. Kaya akin na ho siyang pinakawalan gawa ng kaliit din naman para lumaki pa diyan sa lawa. Balak ko sa mga susunod na araw ay ilipat na sa labas ng lawa yung aking mga screen. Mailabas na kahit wala pang timon. Bago ho ako umuwi sa kubo at wala naman akong huli ay tumambay muna ako diyan sa tapat ho ni Kaloy at saka ho ni Carla. Habang ako'y nakatambay ay naisipan ko nang itanim yung aking kamalansi. Ay pag nagtatanim ako ng mga ganyan, dun ko ho tinatanim dun ho sa may patolahan ni kuya. Pag ako'y nagtatanim ng mga ganyan, naglilipat ng mga puno ay iniiwasan ko ho maghiwalay yung kanyang ugat sa lupa para maiwasan ho ma-stress yung lupa. At ganyan lupa yung ma-stress, yun ho palang puno o yung kamalansi. Kaya bago ko ho tanggaling iyang timba ay akin munang idinikdik diyan sa lupa o siniksik para hindi na siya magdamdam at dire-diretso na ang kanyang paglaki. Pagtapos kong tabunan ay kailangan madikpik o madikdik yung lupa para magdikit din ho yung mga ugat doon sa lupa. Si kuya pala ay nag-harvest ng kanyang patola. Ang patola pala ay mabilis magasgas kaya nilalagyan ho yan ng papel para maiwasan magasgasan yung kanyang mga bunga. Sa inyong lugar mga hot ropes ay magkano ho per kilo ng patola sa inyo? Ay baka naman iyong may share diyan sa comment section. Dini naman ho sa kalabasan ni kuya ay bala ko ho magtanim ng mulberry kaya ako'y naghukay na diyan. Pagkatapos maghukay si kuya ay namimitas pa ng kanyang patola. Sinasabay na din yung pagpaproning ng mga dahon. Hinakuha ko na yung mulberry, akin na hulit siya itatransfer sa lupa para mas lumaki at lumago na siya. Ay gagawin ko nga pala sanang bonsai yan. Ay nagbago ang isip kaya akin ang tinransfer para lumago na din yung kanyang puno. Madami-dami din akong tinanim dyan mga katrops. Meron din pala akong bagong tanim na sili na hindi ko pa siya nagagahukan. Kaya pagkatapos ko magtanim ng mulberry ay magagahok naman ako ng aking sili para mas makahinga na yung ating mga halaman. Nung akin napasyalan ay nakita ko ay madamo na pala kaya pala hindi na siya naaarawan. Ay uglot din yung kanyang paglaki kaya akin na din tinatabasan yung kanyang palibot. Para sa mga susunod na linggo o buwan ay mahaharvest sa tayong sili ay masarap na naman yung ating sausawan at maanghang-anghang. Akin na din siyang idadiretso sa pag-aabono. Itong abono ay natira pa nung ako ay nag-abono ng talong kaya libre na rin yung ating talong kasama na ho yan doon sa akin na puhunan. Yan pala yung aking inaabono mga katrops, 4600. Bali kaunti lang naman iyan, isang iras lang. Pero pag iyan ay namunga kahit isang iras na yan ay madami na iyan ay magiging pera na. Para pag biglang may kinailangan sili ay may makukuha tayo lalo na't pagka gusto natin sa sausawan ay maanghang, mahalang. Ay minsan pa naman ay may kamahalan ang sili. Mabuti sana kung ikaw yung minahal ng iyong crush. Pero lang Pagkatapos magtanim at mag-abono at maggaho, kaya mamimitas naman tayo ng ating pananghalian. Sitaw lang ho. Pagdating sa sitaw mga katrops, anong luto ho ang inyong favorite diyan? Ako kasi ay kasarap ng adobo na madaming tokwa. Kumuha na din ho ako ng siling berde o siling panigang. Dahil magluluto ho ako ng ginisang sitaw na merong hipon. Medyo umaambon pa nga pero diretso pa rin yung ating pagluluto kaya hiniwa ko na muna yung karne ng baboy. Sabay akin na hong hihimahin ng sabay-sabay yung sitaw para mas mabilis. Pero pag yung maliliit, yung mga nire-reject na sitaw, yun ay pwede nating himayin isa-isa. Pero pag ganyan ay mga good at malalaki naman, ay pwede na nating sabay-sabayin para hindi na tayo mahirapan. Yung mga unahan at dulo na tinatanggal ko sa sitaw, ay akin lang yung iitya diyan ho sa may lupa para magsilbing pataba sa akin mga pananim. Nang okay na, naglagay na ako ng langis sa talyase, tapos sinalang ko na ho yung karne ng baboy at nung nag-golden brown na, igigisa ko na yung sibuyas at bawang. Tapos ilalagay na natin yung ating ulam o yung ating
ating kinuhang pinitas na sitaw kanina. Pagkakasarap niya mga katrops ay matamis. Naglagay na din ho ako ng asin at patis, pampaalat, at saka paminta. Tapos nung half cook na yung sitaw, ilalagay ko na yung hipon. Tapos seasoning. Nung orange na yung hipon, ay maglalagay na ako ng siling berde. Nagbabada din pala ako kanina ng panset, yung sotanghon. Kaya nung naluto na yung ating sitaw, ilalagay ko na yung binabad kong sotanghon. Konti lang yung akin nilagay kasi baka mamaya mapadami sotanghon ay panset ang kalalabasan. Ito na ho yung ating ulam para sa atin pananghalian. Kaya tara, kain ho tayo mga katrops. Ang ulam ho namin ngayon pananghalian ay ginisang sitaw na meron hong hipon. Ay pagkakasarap na ng sitaw na may sotanghon. Tapos mas pasasarapin mo pa sa paglalagay ng hipon. Hindi ko na nagupit yung sotanghon kaya mahaba pa yan. Pwede din pala kayo diyan mag-request sa comment section na susunod nating uulamin din sa bukid. Ay ano gang favorite nyong ulam na gulay mga katrops? Baka next week pala mga katrops ay mapaayos na natin yung ating CR. Dahil sa tinaniman natin ng sitaw na nilubog, wala na ho siyang tubig ngayon. Kahit sa likod ng kubo, kanan, kaliwa, harap ay wala na din. Kaya makakapagtanim na tayo. Yan pala yung pamalakasang pambalot. Yung maluto ay madami nang nailagay na ulam diyan. Kaya maraming salamat ho sa inyo mga katrops. Love, love!